Actually, naset na 'to last year pa 'no, December kay Doc James. Dahil 'di ba dapat ang napag-usapan natin noon is SOLAL, pero hindi pumayag si Doc James kasi sobrang busy talaga siya at saka hindi rin pumayag yung school. Bukod do'n, yung sa invitation sa mga professors ay hindi rin niya agad nagawa and at the same time, hindi gano'n hindi gano'n lakas yung papers kung ita-timing yung graduation ng SOLAL. So, sa madaling sabi po, yung graduation po talaga is nakaset po siya ng February 22. February 22 po siya. So, Saturday po yon, February 22, Saturday. Ano po, no, kung sino yung pwedeng mag-list ng ating mga pag-uusapan ngayon, lista na lang po kasi nasa work ako kaya mahirap mag-note. Okay, so graduation natin is February 22, Saturday. 10 a.m. po siya, pero inaasahan na lahat ay mas maaga dumating para doon sa kahit pa paano makapag-rehearse tayo paano yung marching. So, anong oras po yung pwede sa inyo? Before ng 10 o'clock, kaya po ba natin ang mga at least 8:30 ng umaga? Hello? Depende po sa bill mo, Pastora. Kung saan Okay, po gagaling. ang venue po dito sa Pyongwa Church. Dok, mati po kaya may send yung address para ma-search ko rin po kasi magmumula pa po ako sa Incheon. Okay po. Wait lang Hindi ko makita yung address sa akin. Okay, wait lang. Jonghwa Station siya, sis, malapit. Sige po, i-search ko po ngayon. Okay, Jonghwa Station. AM. Place is, ano nga yung place na? Dok, line 4? Line 7. Line 7. Jonghwa. Kalinya siya ng Sambong. Ito yung address. So, hintayin ko na lang po yung address. Hindi ko makikita. Ayan, nandiyan na yung address. Parang sandali lang mas ano yata ito, mas accurate ito pag ito yung parang mas accurate to sis. Yan.
Dok, yung sa akin lang naman po is para mga 1.5 hour po siya. Mm. Tapos kung 8:30 po dapat nandyan na, siguro i-include ko pa po yung traffic. Siguro mga 5:30 po gising ko ng umaga. Ako lang po ba yung malayo doon? Wait, tingnan natin. Sino ba yung malayo dito? I guess ikaw lang yung medyo malayo, sis. Lahat ay nasa same. Maliban yung galing sa work kasi may mga panggabi na late na rin lumalabas. So, yun. Kagaya ko, panggabi pa ako. So, medyo ano yung time. Pero, at least kahit pa paano, yung time natin is before 10. Dapat nandoon para kahit pa paano yung rehearsal. Okay. So, yan po. Next na ating pag-uusapan is yung gusto niyo pa ba magkaroon ng pictorial? Magkano, Dok? Actually, pinakikiusapan ko pa si Doc James na kung pwede, gawin natin yung kagaya ng dati na i-include na rin sa dun sa graduation fee. So, kaya gusto ko muna iset muna natin kung magkakaroon ba tayo ng pictorial, gusto niyo pa bang magkaroon ng pictorial, at kung kailan natin siya gagawin. Dok, hindi ko maalala yung last time na pictorial kung magkano po, para may idea lang po. Yung last time is 50. Tama naman po. 50 last time. Pero yun, hindi natin yun binayaran. Kumbaga, sinama natin yun sa graduation fee. What time location po? Ano po? Yung location po yung pictorial dati? Actually, yung location wala pa. Hindi ko alam kung available yung time natin or yung photo booth, ano bang tawag doon? Yung Photoshop nung time na yon, di ba? So, hindi ko alam kung paano siya. Hinahanap ko pa yung ano niya yung contact. Kaya ang tanong ko muna is kung okay ba sa inyo, kung mag-tutorial pa ba tayo, or gusto nyo mag-hire na lang tayo ng professional na magpipicture during graduation. Okay lang po meron. So, pwede pong sumagot yung iba, no? Para hindi tayo matagalan. Ano po sa tingin niyo? Ako kasi hindi ko pa sure kung maka-attend ako kaya hindi ako makasuggest ng decision. Opo. Ano yung issue, yung ano niyo po, Ate Ayat? Ano po yung problem po sa inyo? Saturday po kasi by February 14, graduation ng anak ko. So, tapos 20 po Saturday. Pag nagkataon, magiging dalawa yung ano ko. Sa Magkasunod, February, no? baka hindi ako payagan. Okay. Yun ang hindi ako papayagan ng ano. Ano kaya gagawin natin eh? Yung iba po, walang idea or may gustong i-suggest? Pastor Raban, Yes po. sa akin, kasi it seems may trabaho talaga ako ng Saturday. So ngayon, Opo. ang isang Saturday, sinisave ko yun para sa graduation. At sa amo ko, Opo. mahirap na din sa absent. So kung Opo. yung sinabi niyo ay mag-hire ng professional photographer during sa graduation, para sa akin is mas maganda. Para minsanan na lang yung asap ko sa amo ko na mas earlier Opo. ako lang ng Saturday. Yun lang sa akin. Ewan ko lang. Okay. O sige, pakinggan natin yung iba, no? So, meron na tayong isang
ano, din yung po. mag-hire. Gusto ko rin po yung mag-hire na lang para lahat mag-meet talaga doon. Okay. So, Oo. hire. So, yung iba. Ako rin po, parang mas pabor ako dun sa maghahaya na lang. Kasi ang hirap magpaalam ng Sabado eh. Opo. So, hire na lang tayo. So, may iba pa ba? Baka may gustong ng iba, no, yung iba pang suggestion para at least makita natin baka may mas maganda. Okay, wala na. So, mag-hire tayo. Pastora, ano po ba pinag-uusapan nyo? Habol lang po ako. Graduation po. Ano po yung sinasabi mag-hire? Kasi dati po meron kaming pictorial, no? Pictorial dati ng sa graduation po with toga. Pero dahil nga hindi tayo mag-meet sa schedule, so dalawa lang yung option natin. It's either magbibigay tayo ng time para sa photography or mag-hire na lang tayo ng professional na magpipicture sa atin during graduation day. Yun po. Kaya yung iba nagsasabi na mag-hire na lang. Yung iba po, kung merong ibang suggestion or merong ayaw na mag-hire, ano yung possible na pwede natin gawin? Kapag-hire po ba, magkano po yung savings po natin? Wala pa akong idea ngayon kasi hindi ko pa talaga siya nakukontak. Maybe bukas siguro matawagan ko yung Filipos na isa sa mga kilala ko na nag-service. So after po noon saka natin siya pag-usapan. Okay, pero hindi naman siguro siya ganun kamahal doon sa pictorial natin dati. Okay? So, mag-hire tayo ng photographer. Next. So, meron na tayong graduation date, meron na tayong day, meron na rin tayong place. And then, sa photography is, yun nga po, mag-hire. So, dun po sa graduation fee, yung graduation fee po natin is same po ng dati, 400,000 won each. So, dito po sa 400,000 won, include na po dyan yung gown natin, saka yung istola. Yung toga at saka yung istola, no? Kasi yung istola na paggawa na namin siya. So, may question pa po ba doon? Pastora, paano po kaya yung yung halimbawa sa ano ko po sa side? Ay, sa ano ko po. Opo. Sa akin po, Opo, yung hindi opo. makaka-attend, buo pa rin po Opo. ba yung babayad ko? Kasi hindi Actually, naman po kung halimbawa, hindi ako makakaano yung, di ba yung gown, wala. So, yung pictorial, yung paano po kasi, paano po kaya yun? Tatanungin ko yan, Ate Ayat, kay Doc James na po. Kasi nung nakaraan, ang ginawa talaga niya, Opo. dahil talaga yung 400,000 mo talaga, pasok talaga siya sa school. Pero nag-request ako sa kanya that time na lahat ng a-attend ng pictorial and at the same time yung sa gown, yung istola po, binayaran din natin sa last year. So, yun lang yung na-deduct doon sa graduation fee. So, ngayon, tatanungin ko po siya tomorrow, if ever, kung pwede tayong mag-less doon sa graduation fee. Consideration po doon sa hindi makaka-attend. Pero dapat valid yung reason. No? Kasi, syempre, kung lahat gagawin yon, ang pangit naman ng graduation natin kapag ganun yung nangyayari. No po? So, titignan po natin yan, Ate Ayat, na. Sige, opo, thank you po. Salamat po. Ano pa po? May tanong pa po ba dito sa graduation natin? Pwede po Sige po. magsalita? Sige po. Kasi, di ba po yung 400,000 won, since noon pa naman 400,000 won na po siya, di ba? Yes po. Umpisa pa.
Kasi po para sa akin kasi is ilan ang gagraduate ng masteral, ilan ang gagraduate ng bachelor. Hindi po ba pwedeng magkaroon tayo ng consideration na sana ma-lessen? Kasi noon po kasi kaya mahal kasi konti po yung estudyanteng mag-graduate. At given po yung maintindihan yun. Ngayon po kasi napakarami naman po nung gagraduate. Kagaya po sa masteral pa lang, ilan kaming gagraduate dito sa Korea. Let's say sabi nating 9 kasi merong sa Pilipinas eh. Let's say 9. Kung times 400, 3,600,000. I-plus po natin yung sa bachelor na ilan silang gagraduate dito sa Korea. So more or less mga nasa 7 million or 6 to 7 million. 'Di ba po ang gagamitin lang naman nating venue is yung sa church namin sa Pyeongwa. 80,000 won po ang rent doon ang alam ko Ngayon po Hindi yung po, nasa sinasabi niyo po, 250 to 300. o sige po, let's say 300. Ngayon po, yung stall na sinasabi nyo at saka yung toga is hindi naman po siya magre-range ng shipment nun. Excuse me, yung istona, kami po ang nagbayad niyan. Galing po yan sa bachelor ang budget niyan. O yun Ay, po, sandali lang, Ate Maricel. Wait lang, Ate Opo, Maricel, sige po, Pero- iles natin yung iles natin yung sinabi niyo po na yung bachelor ang nag-budget nun. So para po sa akin, yung 400,000 won, hindi ba siya pwedeng i-lessen? Kasi hindi po lahat afford na. Kasi po, ayokong i-compare. Kaya lang kasi sa Philippines, di ba 3,500 lang binayaran nila? Tapos kasi po ang food din naman natin, wala rin naman pong usapan pa kung ano. Kasi kung i-compare din natin last year, 2 sirak lang naman po yung food natin Parang 8 nun yata yung per pack na yon. Kaya po parang gusto ko lang pong bakit po parang hindi ba natin pwedeng i-lessen? Kasi since marami yung gagraduate, dapat po sana kahit papaano consideration dun sa mga hindi afford na yung ganong kalaking graduation fee. Plus pa na kung i-compute naman po natin, magkano lang naman po talaga yung total na magagastos. Include na natin yung TOR, include na natin yung kung ano-ano pang mga gagamitin. Parang napakalaki po para sa akin ng 400,000 won. Kasi nung last year, given siya, maintindihan namin Kasi first time namin gagraduate. Kaya lang, that time kasi bachelor lang at saka yung under doon sa kay Dr. James. Pero ngayon kasi meron tayong bachelor, meron tayong masterals. So, parang baka pwede nating bigyan ng consideration na medyo babaan naman siya kasi marami naman tayong gagraduate na mga estudyante. Ayun lang po yung sa akin. Okay, salamat po. Actually po, yung graduation fee talaga natin, sa school po talaga yan. At yan talaga yung amount talaga. Actually, dati nga sa amin, walang stola, walang pictorial, at wala ring food. Sa totoo lang. So, malalaman nyo dito yung, pwede nyo yan ipagtanong, pwede nyo yan, dito, yun, pwede nyo siya mismo itanong kay Doc James, kasi ako naman open naman pagdating sa bagay na yan. So, yung sa pagdating po sa graduation fee po, hindi ko po siya masagot ngayon, kasi kalakaran na siya noon pa po, simula nung nag-umpisa. Yes Okay, po. so, Yes po. Opo. Naiintindihan ko po yun na kalakaran na siya noon pa. Kaya lang, di ba po considering naman po nung dati, konti lang talaga ang mga estudyanteng ko mag-graduate. Pero ngayon po kasi marami kami. Sa masterals pa lang saka sa bachelors, ilan na po kami. Tapos yung mga gagraduate pa under ng kay Doc Jonas at saka yung mga under ng kay Dr. James. Diba Actually, po? yung ngayon kasi na graduation sis, halos kayo lang, bachelor at saka masteral. Kasi yung kay Doc Jonas, hindi ko alam kung isasabay siya kasi karamihan ng kanyang gagraduate is nasa Pilipinas. So, hindi ko alam kung isasabay din ni Doc James yung sa international na ibang lahi. But ngayon, ang sigurado lang talaga, kaya siya pumayag na dito lang sa Pyeongwa kasi kayo, yung sa bachelor at saka sa masteral po, yun yung kinonsider niya. Kasi talagang nahirapan, di ba tayo last year, nahanapin talaga yung place. Tapos bukod doon, yung time, ang hirap talaga niyang
tugunan ng ganung oras, lalo't ang napakalayo. So, pero ano naman, itatanong ko pa rin kay Doc James kung ano yung pwedeng kung i-consider niya po yung request niyo, no? Opo, kasi nagulat lang din ako kasi yung mga graduate sa Pilipinas 3.5 lang, di ibig sabihin parang ano lang yun, let's say ship mahanon. Tapos dito 400, almost times 4. Kaya sabi ko, pwede naman sigurong medyo i-lessen naman siguro yung graduation fee kasi kung ang pagbabase naman is yung mga TOR, yung graduation toga, yung place, yung stall, yung grad peak, siguro naman po pwede na kung mga 200 to 250. Yung ganun po, 'di ba? Kasi unang-una darating pa yung mga professors. Sige, ganito na lang, Sis Opo. Rizalinda, if ever ba na 250 yung graduation fee, pero sagot na natin ang Istola, sagot na natin ang pictorial, kasi kapag sinabi ko kay Doc James, pwede bang ganito? Tapos sa kanya pa rin natin kukunin yung mga toga, yung parang nakakahiya na rin. Kasi parang hindi ko siya kayang sabihin kasi nga kumbaga syempre compare doon sa ibang gumagraduate na talagang fixed talaga yung 400,000 won. Wala talaga diyan yung ibang kagaya ng ginawa natin last year. Hindi po kasi nga Pastora May, ang tanong ko nga po kasi, yung 400,000 won, ano-ano po ba mga cover nun? Ba't ganun siya kamahal? Kasi ang sabi sa amin ni Doc James before, 400,000 won kasi talaga sa school yon. Sa school talaga siya pumapasok. Kasama din yung sa mga professor. Siguro dahil one time, big time lang naman talaga silang nagbibigay ng pasasalamat doon sa mga professors at saka yung school talaga na may copy talaga sa atin. So, aside from doon, wala naman siyang dinidiscuss about dyan sa 400,000 won maliban sa gown at saka doon sa place na ginagamit nila dati. So, ngayon, syempre, ako naman, as din lang naman din ako, kung ano lang yung order sa akin ng school, yun lang din naman yung nire-relate ko sa inyo. And kahit na, kumbaga, sa totoo lang, lahat naman talaga ng binabayad aside from doon sa mga nagamit natin, like doon sa pictorial at saka sa Istola, lahat naman yan talagang pasok talaga lahat yan sa school. No? Pasok ko lahat yan sa school. So, hindi ko rin talaga siya kayang ipa-italize kay Doc James. Doc, saan ba napupunta tong 400? Kasi parang sounds nakakahiya din naman para sa part ko kapag inusisa ko sa kanya. Kung bakit ganun kalaki? Saan nyo ba na ilalagay yung ganito? Diba? Parang hindi ko siya kayang sabihin Hindi po kasi talaga. Pastor May, ang sa akin naman kasi siguro pwede naman pong ma-lay down kay Doc James na since Doc James noon kasi ang gumagraduate is less than 10 or ganun lang. Kaya 400,000 won. Pero ngayon kasi ang dami naman namin eh. Kumbaga kung magbabayad man tayo doon sa mga kung magbabayad man po tayo doon sa mga i-invite na mga professors na Koreans, siguro naman po mako-covered naman po nung mga estudyante. Kahit hindi siguro ganun si kalaki. Rizalinda, mas okay sa akin kung sasabihin natin, Doc, pwede ba nating i-lessen kasi hindi namin kaya? Mas maigi po yung ganoon. Wait po, mas okay po kasi sa akin yun kaysa yung sasabihin ko na, kasi Doc, masyado namang malaki to. Kasi parang, di ba, parang po. good kasi yung dating. Ayun nga po, Pastor niya. May, yung sabi ko, di ba, baka pwede pong i-lessen. Kasi nga, di ba, marami naman kami, since marami naman kami nagagraduate. Sige, ganito na lang. Ipapakiusap natin to. And then, malalaman nyo rin after, no, kung ano yung magiging desisyon ni Doc James regarding dito sa bagay. Pero syempre po, ako, ilalatag ko lang din sa kanya. Sa kanya pa rin yung final say. Hindi ako magpa-promise, pero sisikapin ko po na sabihin yung mga concerns po ninyo regarding po dito sa graduation fee. Okay? So, ayan.
Ano pa? Pwede po magsalita din. Yes po. Ganito, wala akong kinokontra or against ako sa sinasabi ni Mrs. Rizzalinda or okay po yun kung malilesen. Pero kung i-analyze mo sa school, halimbawa na lang sa college, hindi mo naman sasabihin na ang daming enrollees, kailangan babaan nila yung tuition fee. No, hindi po ako yun ang pagkakaunawa ko ha. Kasi yun ang pinaka-tuition fee niya talaga eh. Yun yung cover ng ating pag-aaral. No, hindi yan natin i-count kung marami ba tayo. Hindi naman yan kita yan ng ng school na No, yung parang paano hindi ko maanong ipaliwanag. Hindi siya yung kunyari, parang yan yung talagang tuition fee. Tuition fee talaga natin yan, ganun. Hindi natin pwedeng bilangin, hindi natin pwedeng questionin kung malaki ba yung renta nung ganito o ano. Kasi ang bayarin natin diyan, hindi natin pwedeng i-count yung bayad ng venue, yung kasi free na natin, yung pinaka-free na natin doon sa 400 yung kung tutuusin. Ganun po yung ko. Though kung kayang ipalesen, okay naman po sa akin. Pero kung sasabihin natin na pwedeng i-lesson kasi marami naman tayong estudyante, hindi. Per student talaga yun. Yun talaga ang tuition fee. Naintindihan ko yung sinasabi mo. Kasi, una din, hindi naman tayo university. Pag university, maintindihan natin siya. Nakalakaran sa university yun. Kaya nga, di ba tayo, by faith yung pag-aaral natin. And for sure, maintindihan din ni Dr. James. Ang kailangan siguro, ma-lay down muna sa kanya. Pero ang sa akin kasi, kung sige. Salamat si Rizzalinda, no? Pero kasi, cover kasi tayo. Tama yung sinasabi ni Ate Usel. Cover kasi tayo ng WNPC. Lalo ngayon, no? Under tayo ng WNPC. Ang WNPC po kasi, school talaga siya. Seminary po talaga siya. So, meron po talaga silang patakaran. Ngayon, kung i-lay down ko pa rin naman to kay Doc James, pero sabi ko nga po, hindi ko to maipapromise kasi po, meron ding rules ang school, may rules po. Alalahanin po natin, hindi po certificate yung tinatanggap natin, diploma po yung tinatanggap natin. Considered po talaga siya as school, hindi po siya basta group lang, hindi lang siya basta organization. So, pero salamat po, no? Salamat kasi ako din naman, kahit ako, medyo nabiburden din talaga ako kapag iniisip ko talaga yung, lalo ngayon na alam ko din naman yung mga kalagayan ng bawat isa. Kaya kung ako lang, kung pwede ko lang talaga, ihirit pa ng mas mababa. Talagang ginagawa ko naman po yun kay Doc James. Kaya lang, yun nga, dahil may policy, meron tayong sinusundan talaga na na pamantayan nila. Kaya po talagang medyo nahirap siya ipangako. Yun po talaga yung sa akin. So yun, salamat Ate Usel. Salamat din po si Rizzalinda. So meron pa po ba? Pwede pong magtanong. Sige po. Last year, yung pong 400,000 include na po doon yung ating yon, renta doon sa na pinagdausa ng graduation, pati yung pagkain, lahat po, no, pati po yung pictorial natin ba? Opo. Yes po. Yes, kasama yung pictorial. Hindi na po siya, kasama. Dito sa, Hindi po, Ate Luz, actually yun po yung tinatanong ko sa inyo kung magpipictorial pa po tayo. Kasi yun naman po, kaya ko naman din talaga pang yung kaya po nabanggit na mag-hire po kayo, paano po yun? Kasama po ba yan sa 400 o sasagutin pa ho yun ng mga estudyante? Actually, yun po yung ihihirit ko pa kay Doc James na ma-free na rin, kagaya nung dati. Yung sa yung sa pictorial. Meron po tayong nirentahang place dito ba? Ngayon po, di ba, alam naman, kasama din po ako nung kinausap niyo sa church. Yan po sa renta, dyan po sa church, di ba nakiusap po tayo na isang beses, isang buwan, ay pwede natin gamitin ang name ng free. Opo. Ngayon po, yung graduation dyan po, di ba, gaganapin? Opo. So, malinis na po din yung renta para sa
sa place ng graduation. Opo, kaya lang po kasi Ate Rose, ang sa atin po kasi nausapan dito sa church is Sunday po. Kaya lang po yung graduation po natin is Saturday. So, at tapos bukod doon, hindi po siya church activity. Kumbaga po, gagamitin lang Baka natin po sa pwede graduation. naman Opo. natin may pakiusap kasi since nung nag-start naman po tayo dyan sa church, hindi pa naman po nagagamit yung menu. Mhm. Kasama Opo, po hindi yun pa naman po. Kaya baka naman po na pwede na pakiusapan. Siguro naman po, hindi naman po mahirap pakiusapan si Pastor Chang dahil po yan ay under din naman nila at mga estudyante niya, karamihan din naman ay under niyo. Baka po pwede natin pakiusapan kasi narinig ko din po yung sa idea sa dati ng Sister no? Yung po kasi nung una po, di po ba, hindi nabanggit kasi sa mga baguhan na ganito, mayroon tayong graduation fee, Opo. 400, siguro po yung iba, ay na-surprise ka naman, ay ano na doon, alam na namin yun. Kaya lang po, ang kaibahan lang noon, so yun, yung tutorial lahat kasama na po doon. Opo, yes po. Iba yun naman sa yung place. Ngayon naman po, ang kaibahan, meron naman po tayo ng free place na pwede natin gamitin. Yan ito ay kasama sa renta ng ICCI. Itong may pinagagamit naman po nila, kasama niyo ako noon, nakausap sa pastor. Kaya, hindi kaya, siguro, kaya gano'n, nagkakaroon ng mga suggestion yun, lalo marami sa atin yung hirap sa financial. Hindi nga ho natin po pwedeng sabihin dahil ito ang enrollment. Pero meron pa lang, hindi po kasi ito nabanggit. Kaya po siguro na-surprise din sila. Kaya meron po yung ano yung magiging kaibahan nung una na tayo ay minirentahan na lugar ngayon. Pwede naman natin nagamit na kasama ko yun sa renta yun. Sa church. Yun lang po na Salamat po, Ate Liz. Well, kagaya nga po ng sinabi natin kanina, hindi naman kasi talaga dinidiscuss kung saan talaga mapupunta yung 400,000 mo, no? Kaya, ang sa akin lang, kaya ko talaga nililay down po sa inyo ito ngayon, kasi ito talaga yung kalakaran po ng school. Pero sabi ko nga, kung kaya ko naman siyang ihirit kay Doc James, gagawin po natin yon. About naman po sa place, hindi ko rin siya maipromise kasi yung usapan po kasi kay Pastor Jang doon sa RCCI, Sunday po yon. At saka, napaka-liit lang na oras, kumbaga. Ngayon, dahil Saturday po yon, special day po yon, so hindi ko po alam kung ano po yung masasabi dito ni Pastor Jang. Pero sisikapin ko pa rin na kausapin kung magkano yung pwede natin ibigay sa kanya. Siguro po, itry natin, kung nalirapan, meron naman po marunong nag-Korean dyan sa inyo. Baka po, itry nyo po muna para po, mabigyan natin. Kasi din naman kayo, meron din kayo mga estudyante, nasirap din po sa financial ngayon. Para po, nabigyan din po meron din po yung practice yun. Kasi kung Saturday, baka naman po pwede maintindihan nila yan. Kasi one day lang naman din po yung gaganap. Kaya Saturday, wala naman po silang siguro masyado activity sa mga Korean anyway. Hindi naman po Sunday. Sunday po naman ginagamit po dito. I-try po natin. Para natin po yung boses yung bawat isa. Para nila yung ganoon na at least rin na rin doon malalaman kung yung pangga hindi po pwede, wala naman po talaga kami magagawa. Yung talaga, malaga, masubukan. Meron mo pwede magpaliwanag. Hindi ko kaya niya, hindi po available yan. Nandito po ako para sumama sa inyo para po malaman natin kung pwede o hindi. Salamat. Ano po ako para din po sa inyo kasi kayo nag-access din. Yung iba din sa iyo, alam natin, walang trabaho na iba. Kaya po siguro nagsasuggest sila ng gano'n. Although alam natin na ito ay, tayo ng gabi, na katulad yung sinabi ni Sister Sam. Pero, ang sitwasyon po kasi ng iba na hirap sa financial siguro gano'n. Kaya iba nagkakalo ko, kung hindi atin ang graduation, malulus din po ba, gano'n.
Try po. Ako naman po, kung may time na po, pwede ko po kayo sa mga. Pwede po Salamat talaga po. yung nakalino kanila. Pwede ko po ako si Dr. Available yung remedial sa mga meron yung material. Nandito po ako para makasalamat ko po kayo. Salamat po. Salamat. Opo. Okay. Salamat po, Ate Luz. Pero gusto ko pong malaman ninyo ha, na hindi po ako ang magbabudget ng 400 each nyo ha. Para at least maging malinaw lang po na sa atin, kumbaga, tama din na matulungan natin si Doc James doon sa pag-fix doon sa mga gastusin. Pero siya pa rin po yung magbabudget po doon sa mga bayad natin, hindi po ako. Okay? Salamat po. Salamat. Ano pa po yung sa atin? Ano pa ang ating... ay, about doon sa sinasabi ni Ate Maricel kanina na bachelor yung nagbayad ng istola. Ate Maricel, iklaro ko lang din po sa iyo ha, na yan po, although yung fund na nasa bachelor po yung ginamit natin, nagkataon lang po yun na yun yung available fund ng ASOL. Pero hindi po ang bachelor ang magbabayad nun. Babayaran po yun ng buong ng lahat no, kung saan natin siya kukunin, no? Kaya wag po natin sasabihin na bachelor yung nagbayad ng pera ng bachelor. Hindi po, nagkataon lang na yun lang yung available funds ng ASOL sa atin. Kaya yun po yung ginamit natin. Okay? So, ayun, next na tayo. Ano nang susunod? So, okay na po tayo dun sa, about sa program naman. So, wait ko na lang din yung kay Doc Ronald para maayos po yung program. Pero, kailangan po talaga ng participation ng bawat isa. Okay? So, okay na po tayo dun sa about graduation. No po, may tanong pa po ba about graduation? Okay, wala na po, no? Okay, dito na po tayo sa love. Yung love gift po ba natin, okay na po ba lahat? Sa bachelor po, Pastora, sa Sabado daw ibibigay ni Ate Maricel yung niya, love you kasama ng, bali apat sila. Apa. So, kumpleto po kami, yun po, pag naibigay na ni Ate Maricel. Okay, thank you po. About sa masteral po, okay na rin po ba? Na-settle na po ba masteral natin? po, may ilan pa po. Ilan pa. So, okay. So, balikan Kahit natin yung... nasa Pinas. Apo. Okay po. So, balikan lang natin yung usapan natin last year. Ano po about dito sa love gift? Yung from second semester yun, Ate Usel, na hindi tayo nagpadala o third sem? Third sem na po. Third sem po. Okay, so third sem. So, bali ilang sem po yung kapit po ninyo? 2 sem lang po, no? Opo, 2 sem lang po. So, 2 sem. Ang usapan po natin dyan, i-hold natin yung love gift kasi plano natin yan na ibili ng tickets ng ating mga professors, di ba? So far, ang nag-process lang po ng papers sa ating mga professors kasi meron tayong, ilan yung professors natin lahat? 8? Nasa 8 po ba? Paki-check nga po ang professors natin. Tatlo ang hindi po sila kasama. Si Pastor Edlati, si Pastor Lagis, si Pastor Sismundo at si Pastor David hindi kasama. So, ilan po ba yung ating professor? Wait lang. 8 po. Isa-isahin natin. 8. Tapos, ilan po ang hindi sasama? 3? 3 po. So, check natin. Ang mga nag-process, Pastor Patrick, Pastor Ray Bago, Pastor Maninit, at saka yung mag-asawang ko. So, 5 po yung nag-process. So, sa 8 po nating professor, yung lahat po ng nakolekta natin ng third at saka fourth semester, i-divide pa rin po natin yan sa 8. No? So, hindi ibig sabihin na hindi dadating yung 3 nating professor, wala silang matatanggap. Matatanggap pa rin nila talaga yung para sa kanila. And then, yung matitira po doon, yun lang po yung gagastusin natin sa tickets ng ating mga professors. So, bakit ko po ito dinidiscuss sa inyo? Kasi gusto ko pong makita natin na yung ticket po nila, basta ma-cover po, sana ipag-pray natin na magkasya doon sa yung love gift na ating nalikom, ay ma-cover niya lahat yung
tickets, and hopefully ay may matira, no, para dun sa accommodations po nila. So hindi ko alam. Doc Mai, Yes po. Yes po. pwedeng mag-question kasi Sige po, sige po. kasi 'di ba nga mayroong mga nag-pledge kasi. So yun, yung Okay. pledge nila na yun para lang sa pupunta. Hindi natin pwedeng Ah. i-count yun. Hindi natin i-count yun sa hindi pupunta. Kung ano lang ang binigay nilang love gift, yun lang ang iyaan po natin. Okay, I-count sige. natin. Sige po, Ate Osel, ano yung mga pledge po? Sino-sino yung nag-pledge at Kasi magkano po? kagaya po kasi yung kay Sis yung kay Sis Rose at saka kay Bro Marlon. Inilagay ko na kasi Opo. doon sa love gift 100, pero ang love gift lang talaga nila 50. Okay, Pledge good. nila yung Opo. tag 50. Opo, Parang ganon. okay. Sis Rose, tama po, di ba? Tama po ba? Correct me if I'm wrong po. Yes, tama po. Oo. So, ibig sabihin, Salamat po. yung 50 Okay. nila, sa pang-ticket nila, ibig ko sabihin, para sa mga makakapunta. Di po ba ganon ang, Okay. ganon po, yung napag-pledgean, yung nabigyan ng pledge natin, doon sa mga makakapunta lang po. Okay. Salamat, Ate Osel. Okay, salamat po. Opo. At least malinaw po, no, na ang i-divide natin sa 8 is yung LG. kung magkano Yung LG lang lang. talaga yung LG. Okay. Tapos Opo, yung i-separate LG lang. natin yung mga additionals nila para pangdagdag natin doon sa pledge. Opo. So, siguro kailangan talaga natin siyang malaman, no, kung I-identify magkano talaga. Opo, Sa mga yes, nagbibigay, sabihin nila kung alin doon yung love gift at kung magkano ang kanilang pledge para sa ticket. Ganun po dapat. Okay, salamat Opo. po. Salamat. Opo. Maganda at malinaw. Okay, tapos, syempre po, kung ano po yung makikita natin dito, na sana po makover natin yung sa tickets nila, and then yung sa accommodation at saka sa food, yun po yung pag-uusapan natin, ano po yung dapat natin gawin doon, no? Since ang kanilang ticket ay actually, kumbaga, pera na nila yon, tinabi lang natin, inipon lang natin, di ba? Tama, Ate Usel, Ate Ayet? Opo. So, kaya po, gusto kong makita ano ba yung gagawin natin pag nandito na sila, no? Kung loobin ni Lord na magka-visa sila, paano natin sila aasikasuhin pagdating po sa kung paano natin igagala ba natin sila, saan natin sila pakakainin, saan natin sila patutuluyin, yun po. Any Suggest ko lang suggestion? po. Sige po. Bali siguro kung yung i-separate po muna natin yung sa love gift kasi Apo. Yes saka na po. po yung sa contribution para hindi maghalo ang pera para Yes malalaman natin kung hindi natin Opo, pwede tama po. pagsabayin na separate po natin yung love gift at saka Opo, tama Ate Ayet, kasi 'di ba nga yan medyo medyo maguguluhan kasi kayo, baka isipin niyo ang laki na nang naibigay ko, pero naisama doon yung love gift, tama ba Ate Ayet? 'Di ba? Opo, maganda rin po yung separate talaga. Opo, yes. So, ayun po. So, anong plano natin kapag dumating sila? Yung place natin, doon nakapasok yung place natin siguro. Okay, yung place. Opo. Kaya tama yung suggestion kanina na i-separate yung place. Opo, tama po. So siguro po maganda na meron bang may gustong ano bang pwede nating gawin pa? Ano bang pwede nating maging plano para sa kanila? Kasi syempre alangan naman na pagdating nila dito, graduation lang natin sila makikita. Halimbawa yung Sunday po, sino-sino yung mga churches na pwede kumuha sa kanila para at least kahit paano maximize naman natin yung presence nila ba? May gustong mag-invite sa kanila sa Sunday morning or kung anong pwede natin gawin para at least kahit paano silang lahat is makapagsalita. Suggestion.
Hello, meron pa bang magsasalita? Ano na nga po ulit yung tanong, Doc? Kasi, di ba, siyempre po, dadating sila, no? Dadating sila. Yung ticket nila, obviously, dun sa kanila, sa ating love gift yun, na kumbaga, pera na nila yon. Set aside lang natin yung ating mga pledges, no? So, ano yung plano natin sa kanila? Dun sa kanilang accommodation, sa food, or sa gala na lang? Saan natin sila? May plano ba kayo? Gusto niyo pa sila gala? Or what? Kasi siyempre, kumbaga pagkakataon din natin talaga to na makasama sila ba? Sabado po makakasama natin sila, no? 21. Yes, Sabado, yun yung ating graduation. Sunday, Sunday, pwede nyo silang i-invite sa mga speaker nila, gano'n. Speaker nila. Pwede po yon. Just let me know ng mas maaga para at least ma-schedule natin sila. So, yung Monday, yung Tuesday, yung Wednesday, pwede nyo po, ano po? Oh, may pasok ako dyan. Ate Luz, hindi po kita masyado, si Ate Luz ba? Hindi po kita masyadong marinig. Hello po. Can you get your phone? Hello ho. Yes po, te. Sige po. Hanggang kailan po yung bigayan ng 400? Dapat po before graduation. Anong ating graduation ay 22. At least nasa February 15 po. 15 paano po pag wala pa yung pera ng 15? Tatanungin ko pa rin po kay Doc James kung ano yung magandang gawin. Nasa meeting pa lang ako. Saglit lang, okay? Hindi ba makakaintay? La, tulog na nga. I-check pa rin natin to, no, kung hanggang kailan yung due date na ibibigay sa atin or yung grace period na ibibigay sa atin ni Doc James. Okay, ano pa po yung tanong? May tanong pa po? Yung iba? Okay, kung wala na pong tanong, ano po ang suggestion ninyo sa ating mga professors? Yung suggest yung pastora kasi may work po kami talaga hanggang Sabado. Suggestion, Doc Mai. Sige po. Paki-ask na lang kay Doc James kung magkano yung budget niya sa food. Baka pwedeng kuhanin na lang natin at mag-isa-isa na lang siguro ng luto kasi nakakabitin. Minsan walang nabigay yung ibang food. Walang nakain. Example, isang estudyante, isang pagkain, or mga ganun na lang. Kasi tulad niyan, marami kayang hindi nakakain that time. Gutom na gutom na yung mga tao. Sadali lang, Pastora Percy, wait lang ha. Actually kasi talaga, yung food, ang sabi sa akin ni Doc James, nung dalawa na lang kami nag-uusap kasi tinanong ko sa kanya yan. Sabi niya, actually talaga, Doc Mai, yung food talaga, supposed to be sa guest lang talaga yon. Sa guest lang talaga siya. Kumbaga talagang, nagkaroon lang talaga ng mga
na kumbaga parang nagpaalabi sila para kahit papaano yung iba na mga estudyante na malayo is makakain din. Nagkataon lang that time na pati yung mga kasama ng mga gagraduate is kumuha din kaya talaga siya na shortage. No? So, but supposed to be talaga, yung food talaga sa mga guest speakers, sa mga pastors talaga nila. Yun lang po talaga yung cover nun. Although, nagkamali din ako sa announcement na talaga yun is kasama yung food ng lahat. Kaya ngayon, yung sa graduation natin, talagang obliged po talaga tayo na magdadala tayo ng yun yung nakalimutan ko kanina na isang food sa isang graduate student kasi nasa atin po ang mga pastors po natin kasama is yung ating mga professors from the Philippines. So, hindi ko alam kung paano to. Actually, talagang medyo madugo talaga to kasi nga iisipin kasi natin yung ating graduation fee, dapat ganito na. Pero hindi kasi talaga ganun eh. Kasi nasa school nga po kasi talaga tayo. Yun po talaga yung isa sa burden ko din kung paano ko talaga ininit yung school dun sa estudyante. Talaga. Pero sabi ko nga, kung mapapakiusapan ko naman talaga si Doc James, mag-meet tayo sa gitna. Magkano yung kaya nyo na i-approve niya. I-approve niya. Pero unfair na yon sa ibang estudyante na labas sa atin, sa PhilCor, no? Dito sa PhilCor. Unfair na yon kasi yung ibang estudyante, kikakain sila or hindi, i-attend sila or hindi, mag-pictorial sila or hindi. Talagang 400 talaga yung babayaran nila. At alam natin yon yung mga naunang gumraduate. Alam natin yun. Di ba nga may budget sila para sa guest, sa food? Baka pwedeng isama na lang sa budget sa atin. Pwede kaya yun, no? Yung pambili nila doon. Di ba titignan natin si Percy. Kung talagang magdidesisyon tayo na bawat gagraduate ay isang food, ipupush ko yan kay Doc James. Ipupush ko siya kay Doc James na ganun ang mangyayari. At saka mailatag kung anong dadalhin para hindi dubli-dubli, no? Ganun nga po yung gagawin natin. May question pa po ba? Doc, may ibig niyo po bang sabihin na wala po accommodations yung mga pastors? Wala pa po silang accommodation. Kasi ang kapit pa lang natin, hindi pa nga natin talaga siya totally na babudget yung pera kasi nga, di ba, hindi pa naman kompleto. So, kapag na-separate na po yung love gift doon sa mga pledges, so titingnan po natin kung magkano matitira doon sa love gift kung tatanggalin natin yung mga para sa hindi nag-process ng papers kasi talagang kanila yon, no po. So hindi natin siya pwedeng isama doon sa pagbabudget doon sa mga darating. Ngayon, yung matitira lang po doon sa love gift, iaano po natin yung sa ticket. Yung matitira doon sa ticket, doon pa lang po tayo mag-i-start kung saan-saan po natin yun magagamit. Ilang days po ba sila dito, Doc? So, dadating sila siguro ng 21 kasi 22 yung ating graduation. 21, 22, 23, 20, hanggang 25 po sila. Pero pinakikiusap po kay Doc James na kunin sila ng at least 24, 25. Para doon na sila manggagaling pauwi na Pilipinas. Pastora, paano daw po yung mga hindi makaka-attend sa graduation? Paano daw po yung pictorial nila? Isa rin po yun sa ating concern ngayon. Opo, kasi kung hindi po nila kayang umattend, edi alangan naman po na wala silang kahit graduation picture man lang po. Kaya nga po ang kaniyang usapan natin, ang gusto niyo ba na magkaroon tayo ng pictorial? Ang ano naman natin is yung schedule ng bawat isa kasi yung iba hindi nila kayang i-promise yung mga schedule kasi yung iba may work, yung iba naman yung karamihan is may work. Ngayon, kaya tayo pumunta doon sa pag-hire, no? Yung pag-hire po ng
photographer. Ngayon, kung sakali talaga na hindi talaga kaya ng schedule nila, siguro magkaroon na lang sila ng separate tutorial, pero wala tayong magiging group tutorial. Very complicated. Yes, talaga. Complicated po. Ako po kasi, baka 80% talaga, baka talaga hindi ako maka-attend sa graduation. Kasi po, Ano naman po ang problem? Kaya, nag-aano rin ako kung paano yung mga estudyante hindi makakas-attend ng graduation kung sa graduation lang pala may pictorial. Mm. Kaya po tayo nag-meeting. Kaya kailangan namin marinig yung mga sides ninyo kasi hindi ko po alam yung mga, siyempre, yung mga schedule, di ba po? Hindi po kasi Ito ako po yung kaganda. schedule kasi ang schedule ko po dumarating lang sa akin. Sumusunod lang po ako kasi ang sinusundan ko po kasi yung galing sa doon sa aking isang online. Kaya kung ako'y hindi ko pupuntahan yung sa busan, malaki yung aking mawawala dito. Yung naman sa graduation, wala naman akong picture. Ganun lang po yung sa akin. Hindi ko po masagot yung sa'yo, Sis Maricel. Sorry. Anong gagawin natin? Sige po, magbigay kayo ng ibang opinion, di ibang suggestion para mag-meet tayo sa gitna. Yung schedule po kasi yung problema dyan. Yes po. Yung schedule. Mm. Baka meron pa kayong ibang idea na pwede nating i-consider para lahat mapagbigyan natin. Kung mag-tutorial, siyempre hindi nga yun swak sa mga schedule. Kung meron namang photographer, mag-hire tayo ng photographer, meron namang hindi makaka-attend, so hindi pa rin na-fit dun sa iba. So meron pa ba kayong ibang pwedeng i-suggest? Pastoral, meron lang po akong tatanong. Sige po, sige po. Hindi halimbawa po katulad ko dito, makakatid po ng graduation, no? So paano po, pwede po ba, yung iawas doon yung magpapapictorial kami ng sarili? Pwede po kaya yun? Okay. So kung halimbawa, ang sinasabi mo pa ate, halimbawa, kung talagang fix yung 400 na graduation fee, ngayon hindi kayo makaka-attend ng, halimbawa lang, hindi kayo makaka-attend ng graduation, then gusto nyo magkaroon ng pictorial, kung pwedeng iawas yung pictorial nyo doon sa graduation fee. Parang ganun po ba? Ang gusto nyo sabihin? Opo, pwede. Pwede naman natin siguro ipakausap yon kung ganun po yung gusto po ninyo mangyari. Okay po, thank you po. Opo. Any other question or suggestion pa? Sige po, i-open nyo na. Kasi hindi yan masasagot. Pag sa iba nyo sasabihin, mas magandang dito na. Okay, so if in case po na meron pa kayong ibang maisip, pwede nyo naman akong i-message na po para i-lay down na lang natin sa grupo kung sakali, no? Ano pa yung ating, okay, ano pa ba ang ating, dapat, okay, yung contribution for professor accommodation, food, at saka kung saan natin sila itutour, wala pa pong sumasagot. Meron ba? Gustong mag-share? Halimbawa, hindi talaga pwede na kasi may pasok po kami. Ano yung pwede niyo po natin i-contribute? Para sa kanila.
Pastora, di po ba yun yung contribution? Yung contribution natin na ano? Ano po? Yung halimbawa, yun na lang, yung contribution po sa mga gagastusin ng mga pastor. Baka, yun po yung pwedeng, ano, lalo sa mga may trabaho, yun lang ang pwedeng maibigay. Opo, yun po, Yun po yung tinatanong ko po. Yun po yung contribution, kung magkano po yung ano, na pag-uusapan. Yung contribution po, Pastora, ano po ba yun? Halimbawa, lahat, ship manual lahat, or 200 lahat, meron po ba? O ano po, yung tawag dito, Yun po dapat ang mapag-usapan. Yun po dapat yung pag-usapan natin para at least mag-meet po tayo. Kasi siyempre po, hindi ko alam kung saan ko yung kukunin. Kung ano, siyempre po, di ba? Kaya kailangan po talaga natin siya kung fix po ba pag-usapan. sa 100 or sa ano, pwede kung yun lang po ang kayang ibigay ng isang tao. Ano po sa palagay po ninyo, mga kapatid? Kasi mahirap naman na magsiset ako ng price, di ba? Or mahirap din naman na kung, halimbawa, ay, ito lang yung kaya kong ibigay. Like, example, manon. Saan ka naman hugutin? Siyempre naman dapat yung just... Hindi naman po siguro bababa ng manon. Kumbaga, gusto ko lang din, siyempre. Mahirap talaga siyang So, kaya gusto ko po, sa inyo po manggagaling, hindi po sa akin manggagaling po yung price. Dok Mai, Yes po. ano naman po, dahil sa naririnig na rin natin na mga concern po ng iba, ramdam naman po naman tayong maging parang yung manhid, alam mo po natin na financially talaga, hindi so hindi tayo pwedeng magbigay ng certain amount. Yes, No, kung okay po. siguro pwede natin i-consider yung kung ano talaga po yung kaya. Kaya na lang po ibigay. Ganon. Pero wag manon. Wag naman talaga. Ganon po. Opo. Okay. Meron na po bang tao na, meron na po bang magpapasyal sa kanila? Kasi knowing na may mga pasok po talaga ng Monday, Tuesday. Yun din po, isa rin po yun sa gusto kong sino po yung gusto mag-volunteer din. Available. Opo, sino yung mga available po na pwede. Like for example, yung Monday, sino dyan? Yung Tuesday, sino dyan? Diba? Tsaka yung Wednesday. Kasi yan yung mga possible day po na makakapag-stay po sila sa atin. Hanggang kailan na nga po ulit sila, Doc Mai? Monday. Parang hanggang Tuesday yata. Kasi parang Tuesday ng gabi, pupunta na sila ng Eton Para kay Doc James na sila. Opo, so Monday, Tuesday po. Ano yung pwedeng gawin natin? Yung pong... So, ibig sabihin hanggang 25 po ba sila? Opo, hanggang 25. 21 to 25. Ala, paano yan? Paano na sila ipapasyal? May trabaho mga tao. Ayun nga po. So, kung may trabaho tayo, ano yung pwede natin iambag para doon sa mga walang trabaho? Sila naman yung pwede na mag-tour sa kanila. Ganun po. Or, magbibigay po magbigay na lang din ng pangkain nila. Pangkain, pang-tour. Yan. Pang-tour po yun. So, magkano po yung kaya na hindi siya sobrang bigat, pero hindi rin naman yung pang-subway lang, no? Baka pang-subway lang. Patay tayo yan. Sige pa, ano po yung pwede natin gawin? Any suggestion? Kaya po talaga itong meeting na to is para dito lang talaga sa Korea. Kasi syempre hindi naman talaga makaka-relate din yung mga nasa Pilipinas. Opo. Kailan kaya malalaman nga kung mag-isahan sila?
Alam Malalaman ko, po malalaman po yung visa nila second week pa ng February. pero may pinasa naman sila na na online, makikita na kaagad doon kung ano yung result. Before po i-release yung meron Opo. So pray natin na maging maayos po yung kanilang application. So, sure, 5. Opo, 5 po. Sino na po yung magagala sa kanila at magkano yung ating magiging ambagan. Ito naman kung sila ay loloobin ni Lord na makarating. Kung hindi naman, lahat po to ay hindi na natin siya, hindi nyo kailangang ibigay. Yan po ay kapag na-approve po yung visa po nila. Hinawin ko lang. Pastora, sa bagay po, doon po natin malalaman kung magkano pwedeng i-budget kapag kung sino yung makakarating dito. Opo. Sa ngayon po wala, hindi pa natin malalaman kung magkano pwede natin ibigay. Kasi mahirap po mag-desisyon ngayon. Di po ba? Mas So ibig niyo po sabihin, na yung pastor, saka natin malalaman kung magkano may budget nila. mas mahirap. Parang mahirap yun tayo. Siguro po, pag na-approve yung visa nila, magkaroon ulit tayo ng another meeting para po doon. Okay lang po sa inyo? Yun pero at least po, maging ready po tayo, ha? Walang mabibigla na. Ayun, okay po. Kasi mahirap po. Ay, sige po. Hindi tayo ang bagang kung katulad ng nabanggit yung decision kanina, kung magkano yung nakakayanin ng bawat isang ibigay. So, wala po tayong pressure doon. Wala po. Kaya po ang bag lang. Sabi niya, wag na malo. Yung mga bento, pwede na ho ba? pang ano lang talaga yun natin sa pang pang saboy. Kung magkano po nakayanan natin, ganun po. Hindi po na po tayong pressure. Wala tayong pressure. Salamat po kasi po na maraming na yung binastos sa pera. Totoo yan. Totoo po yan. Yung kanina na banggit ni Susan. Maganda yan kasi. Kasi 400 natin, hindi nga lahat yung alam pa ngayon. Siguro iba, hindi alam kung paano nila kukunin. Kasi malapit na nga yung graduation saka bago mag-abel. Sana kung pwede abente, mabibigay ang abente. Hanggang 20 po, Ate Luz. Ate Luz, hanggang 20 po. Hanggang 20 ako, mga 20 pa ho. Alam niyo naman po yung Kaya, yung iba, kaya tama po yung wala na tayo ang bagal. Kasi pag sinabi ang bagal, may presyo yan. Kung magkano na lang nakayanan. Okay. Basta yung reasonable lang po, para hindi naman magstay sa higaan yung ating mga professor, Sige po. Ganun po. Salamat po. Kasi medyo malaki-laki na kasi. Hindi alam na iba dyan siguro kung saan nakahanap. Salamat po. Okay, salamat din po. So, yun lang po muna tayo ngayon. So, may mga tanong pa po ba sa ating mga napag-usapan po o may gusto kayong idagdag? Yung iba, hindi na sasalita. So, meron pa ba na hindi natin napag-usapan? So yung sa contributions natin, yung mga ibibigay natin sa professor natin, like for example, dun sa kung saan natin sila papakainin or igagala, is pag-uusapan natin siya once na ma-approve yung kanilang visa. Tama po ba? Yes Okay, po. so pakisettle po natin yung ating mga love gift para maayos po natin yung pagbabudget. And yung number 3 po pala yung ID. Yung ID po natin na ginawa, like po yan nung nakaraang taon. At Usel, natatandaan nyo, last year ang ating ID po ay 15,000 won, di ba? 15,000 po, opo.
Okay, so hindi po siya kasama sa graduation fee, no? Kasi yung ID po talaga is personal po natin yan. So talaga pong babayaran natin siya. Okay? So, okay na po tayo sa graduation. Yung date natin, February 22. Yung time natin, 10 a.m. So, before 10 a.m. po, dapat nandun na tayo. And then, Saturday po siya. At ang place natin ay sa May Jongwa. Okay. So, babalikan po natin yung iba nating pag-uusapan soon po na ma-approve po yung ating mga professor. Okay? So, let's just pray na lang din na sana maging maayos po lahat. At kung kalooban ni Lord na makarating sila, then maging ready po tayo. Okay po? Paano makuha ang ID? Yung ID po, makukuha nyo sa graduation na. Kasi, doon ko na lang din po i-distribute kasama po ng TOR at ng diploma. Okay? About sa tanong ni Sis Abby, no, ngayon ko lang nabasa, sorry. So, kagaya din ng suggestion ni Sis Ayet, Sis Abby, if ever talaga na hindi kakayanin sa graduation, then ipapakiusap po kay Doc James na kayo na lang yung mag-set ng graduation picture nyo, yung pictorial ninyo, then sisikapin natin na kung pwede, kunin na lang din doon sa graduation fee. Okay? So, may tanong pa po ba? Wala nang violent reaction. So, pwede na tayo mag-end. Wala na po ba? Sige, mag-closing na tayo. Sis Ayet, pwede po ba tayo closing prayer? Hello? Wala na. Sige po. Salamat. Okay po, manalangin tayo. Lord, nandito po kami nagpapasalamat sa gabing ito sa aming pagsama-sama sa ating ito, Panginoon. Ito po isang malaking bagay po sa amin na paliwanagan ng bawat isa, Panginoon. Naliwanagan po namin ang lahat ng aming katanungan, Panginoon. Salamat po sa inyong paggabay sa gabing ito. Sa pagdating po ng mga pastor, Lord, gabayan niyo rin po kami, Lord. Hindi po kaming pabayaan na hindi po namin maiayos ang lahat, Lord. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat po. Magandang gabi po sa lahat. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. God bless po. Thank you po, Doc.